Ay, TFT na to? At ayun na nga, welcome back. So medyo matagal tayo hindi nagpa-vlog. Siguro magto 2 weeks din ako hindi umaalis sa bahay, no? Medyo busy sa trabaho eh. And kung mapapansin nyo, medyo bago yung setup natin. Mainit. Ba't kasi umaalis ako ng gantong oras eh? Ayan, kung mapapansin nyo, sa harap natin, ano ba ko yung pwesto nung Insta360 natin, no? Ginawa ko sa gitna. Actually, hindi ko alam anong resulta nito pag sa editing na. Pero ang point ko kasi is para gitna siya. Gitna talaga yung kuha ng camera. So feeling ko marorotate ko naman yan. And then tinanggal ko rin yung ano niya, yung parang protector niya, yung lens guard niya tinanggal ko. Kasi nakakabawas ng quality ng video. Minsan may makikita kang blurred na parts, tapos may deformation yung video. So kaya tinanggal natin. And malalaman ko nito pag na-upload to, syempre, kung okay ba yung, kung tama ba yung ginawa natin. And syempre, kung mapapansin nyo, yung mount natin or camera sa helmet, dumami siya. Dumami accessories. So meron na siyang protector. Kita yun, nandito. And dinagay ko na yung mic niya o yung receiver dito sa taas para mas safe. Yun nga lang, may wire siyang nakalabas. Yun lang siguro yung ayaw ko dito, na may wire na nakalabas na ganyan. Pwede mo din siyang kasing connect sa Bluetooth, kaso minsan may yung quality niya hindi pa rin niya namamatch yung naka-wired. Tsaka wala siyang delay. So kaya pinili ko naka-wired siya na ganyan. Nung wala pa kasi itong action camera, ganyan din yung setup ng X4 natin eh. Naka-wired siya. Hindi ko siya ginagamit ng Bluetooth talaga. Kahit meron siyang compatibility na gano'n, pati yung mic natin. And mapapansin nyo rin, naka-offset na yung action camera natin sa helmet, no? So that means, pag kasi sa mga previous vlogs kung napapanood nyo, parang yung framing niya more to the left siya eh. So ibig sabihin, parang hindi mo nakikita yung buong handlebar. May space or may gap dito. Tapos yung kabila wala siyang gap kung sa titignan mo sa camera. So ang ginawa ko ngayon, bumili tayo ng offset na mount. Shoutout kay ano pala sa, ano kasi pangalan, Hans ata. Shit, nakalimutan ko. Yung mga gumagawa ng mount, nakalimutan ko yung pangalan bigla. So shoutout sa inyo, very accommodating sila sa mga tanong natin. And sabi ko naman is, i-feature ko yung product nila, which is maganda talaga. Kita nyo naman, ayan, naka-offset talaga siya, nakasentro talaga yung camera ng action camera sa helmet. Kaya mas maganda yung makukuha niya na footage. So medyo maselang kasi tayo sa ganyan na bagay since designer din tayo. Kaya gusto ko lang is maganda talaga yung kuha. Tsaka masayang nanonood pag maganda yung quality ng video mo, diba? Saan nga ba tayo pupunta? Ba't tayo nakaalis? Ba't tayo lumabas? So, syempre, day off natin. Sinusulit ko lang yung day off na makalabas-labas para makagawa din ng content. Ng mic natin sa loob, inayos ko na rin. So bumili ako ng magnetic na parang siyang makapal na papel eh. Magnetic siya para mas marami yung kapit ng magnet ng mic natin. Hindi siya gumagalaw-galaw or nahuhulog. Saan nga ba tayo pupunta ngayon? So gusto ko lang tulungan yung barkada natin, si Vox. Ayan, kilala niya si Vox. Lagi kong minimension yan dito sa vlog natin. Bumili kasi siya ng motor niya, CRF 250. Since hindi siya masyadong sanay sa mga lower CCs, syempre nagtatanong din siya sa atin. Pag ako naman, pag wala akong alam sa mga big bike, since wala naman talaga akong alam masyado, siya yung tinatanong ko. So palitan lang kumbaga.
Kasi balak niyang palitan ng caliper niya sa harap ng mas malakas, since hindi yata malakas yung stock caliper ng CRF. Nakukulangan siya kasi ginagawa niya yatang pang-track to eh. So naghahanap-hanap tayo ng RCB na R1 na kulay pula ang gusto niya, or red. And so far nahihirapan kaming makahanap, no? Pero luckily yung nakaride natin nung Sitio Baag, meron siyang nahanap na kulay red na R1 caliper. Ang problema lang is second hand yung bracket, which is fine, wala namang problema yung bracket eh. At least meron siyang magagamit, di ba? And then sabi ko kung gusto niya, pagawa niya dun sa mekaniko natin, kasi sanay siya sa mga modifications na ganyan. Kasi pag naglaki ka ng caliper, you have to make sure na malaki din yung ano mo, di ba, yung disc. So lalaki yan din yung disc, magiging 260 mm or 265 bata. Luckily meron din akong nakatabing 260 mm para sa Aerox ko na hindi ko nagamit, hindi ko siya na-open eh. So yun na lang yung bibilhin niya, and then lahat hub i-modify, pati yung bracket para mag-fit siya ng maayos dun sa CRF niya. Hindi ako nakapagpagas, nakalimutan ko. Nakwento ako guys. Ayan, what traffic naman na dun, oh. So last labas natin is yung nung Sitio Baag na. Hindi na ako lumabas masyado nun. And hopefully by next month makakapag-ride ulit tayo sa may Pangasinan naman, Maliko. Doon naman ang gusto ng mga nakasama natin mag-rides dati, no? Kasi mas mahaba yung daan, mas matagal yung biyahe. So at least meron tayong kumbaga training ground doon sa ano, 'di ba? Sitio Baag. So, malapit muna para masanay din yung mga ibang kasama. And then next is palayo ng palayo. Hindi ko lang alam kung sino gagamitin natin na motor, kung ito ba yung PCX or yung Aerox. So yung Aerox natin, nagawa na siya, maayos na, wala na siya masyadong vibrate. Nahanap na namin yung problema sa pipe. Hindi pala pipe yung problema, bracket lang. Shoutout sa iyo Aidan sa pag-ayos ng Aerox natin, sa pag-aalaga. Ingatan mo yan, pre. Alam ko na, naalala ko na. Shoutout pala sa Hank ANC na gumagawa ng mga bracket or helmet mounts para sa mga action camera natin dito sa motor. And ang kagandahan sa mga mounts kasi nila is very specifically made for for the helmet. So example, dito sa Corsa natin na suot, dito lang talaga mag-fit yung bracket na yan kasi nakahulma siya sa shape ng helmet. So ang ginawa ko is lahat ng helmet natin, yung AGB, yung KYT, binilhan ko lahat ng mount, binilhan ko lahat ng connector para pag gusto kong gumamit ng ibang helmet, madali na lang ilipat yung camera. Hindi ka na nag-unscrew ng mga ano niya, di ba? Ng mga tornilyo dito sa mga mount. So para mas mapabilis ang trabaho, convenient din. Check out nyo guys. Tapos yun nga, sila din ang gumawa ng offset natin na camera, pang offset mount ng camera, sorry. May mga nanghuhuli. Ano kayo meron? Parang dumadalas yung mga nanghuhuli ngayon Ang problema, hinuhuli lang nila yung mga naka two wheels, no? And may napanood akong video ni Bosita na binawalan yung mga pulis, yung mga LTO na manghuli. Kasi hindi naman sa binawalan actually, para sinermunan. Kasi nanghuli lang nga sila ng mga two wheels. Paano pag yung mga kawatan naka four wheels, diba? Karamihan kasi ng mga kawatan ang ginagamit is four wheels. So ano ang sense ng pag-i-stop ng mga naka two wheels kung ganon? So tama nga naman si Colonel Bosita, diba? Kung di nyo kaya manghuli na naka four wheels, wag na kayo manghuli ng two wheels. Kasi unfair naman. Parang nadjudge agad yung mga two wheels na masasama or kawatan. Parang natatag silang ganun agad, diba? Which is unfair talaga. And ang ginawa niya, yung mga naka-stop na naka two wheels, dun sa video lang na yon, pinaalis niya. Kasi nga parang kabastusan yun.
And nung sinermonan ni Colonel Busita yung mga enforcers, bigla silang nanghuli na naka-jeep. Parang doon lang nila ginawa nung sinermonan niya yung mga enforcers, which is again mali, di ba? Parang pakitang tao, lumilitaw eh. Dito na lang ako dadaan sa left side siguro. Talaga dito sa sa Clark. Dito masarap mag-drive eh. And yung traffic nila dito, hindi grabing traffic pag dito sa Clark, no. Moving pa rin naman siya. Ay, okay. Tignan nga natin. Hindi naman sobrang bumigat yung natin, camera, no. I mean yung helmet. Okay pa rin naman siya. Hindi naman din sobrang bigat kasi ng mga accessories niya. So manageable. And to be honest, sa mga helmet ko, parang ito talaga yung nagustuhan ko yung Corsa. Kahit compare ko dun sa AGV. So yung AGV kasi mas magaan talaga siya. And isa din guys, sa mga gustong maging content creator din na tulad ko. So yung mga gustong mag-viral yung video, di ba? Lahat naman tayo gusto may viral na video eh. May tatlo akong parang tips na may tuturo sa inyo. Ito yung kung paano mag-viral yung video nyo. So 3 simple steps. Number 1 is you have to create a very good hook. May that be parang a caption na hook, or yung text na makikita niyo sa video, or a visual hook. Okay, kasi very crucial yung first 3 seconds ng video eh. Pag hindi mo sila nakuha ng first 3 seconds yung mga viewers mo, hindi na nila papanoorin, baka mag-scroll na lang yan. Number 2, yung topic ng video mo is dapat relevant and engaging. Hindi siya sobrang haba, hindi siya sobrang ikli, pero make sure na very easy to understand siya. That's number 2. And number 3, pag gumagawa ka ng video na ganun, make sure na hindi lang nila papanoorin ng isang beses din tapos na. So ang gagawa ka nun, kailangan panoorin nilang ulit-ulit. Parang it has to be a rewatchable clip or video. Okay? So yun yung tatlong way kung paano mag-viral yung video nyo. And I hope that helps. Mabako din yung daan dito, parang yung dinaanan natin nung sa Sitio Baag. Chine-check ko din pala yung mga videos natin, yung mga kung anong results nila. Eh nang napansin ko is gustong gusto nilang pinapanood yung may namimigay na stickers, or kung parang may biglang away dun sa video mo. Yun lang yung observation ko so far dun sa mga pinapost natin na mga shorts or clips. So papalabas na to ng Mabalacat or Clark, sorry. Papalabas na ng Clark, papuntang Mabalacat tayo. Para kitain natin si Box na Buraot. Hindi, tutulungan natin yan. Siyempre tinulungan tayo sa big bike, and we have to return the favor, di ba? Tsaka mga tropa yan siyempre. Wow, ay yung pogi ng niya, sniper oh. Matte black. Marami din palang gumagamit ng zebra na helmet na yan, no? Yung last time na nakita ko na zebra, yung white, yung parang may pagka-classic yung dating. Okay din eh. Hindi na tayo dumaan dun sa may palengke kasi matraffic dun. Dito na lang tayo, mainit kasi din eh. Ay, mainit. Buksan muna natin to. Ay, nakahinga din ako. Ang papogi din ng mga sniper, no? Kaya hilig ng mga kalalakihan sa ano niya. So ano na yan, sa model. Yan pa yung hindi ko na-try ng mga motor, yung mga declutch na sniper, ganyan. Ang na-try ko pala na declutch na maliit is yung mga TMX. Welcome to Mabalacat. Ang tagal ko na hindi nagpupunta dito. Ay, ang daming something dito ah. O, nagtitinda ba to? Parang bazaar. Okay, mauna ka na kuya. Siya, ay, yun, buti na lang di ako pumasok. Ay, bazaar nga. Ang saya naman. Dati nagpupunta din kami dito eh.
Pero hindi ganyan karami. Ang saya ng Mabalacat oh. Hindi ka maiinip. Oh, diba? Ang dami nilang binibenta. May palengke pa. Kompleto. Eto na, malapit na tayo sa shop. Sa shop ni Box Cocoman Bikes. Ayan, nagbebenta din ng mga big bike yan guys. Check nyo yung page. Sa kanya galing tong big bike natin pala. Siya yun ang budol sa atin dito. Ingat dito guys pag dumadaan kayo. Kasi yan, possible na may biglang pumasok galing expressway. Hindi mo masasabi. Pag mabilis ka dito, salpukin mo yan. Nangyari, di ba? Yan, nagpalagpas lang ako kasi sarap humataw dun eh. Ayan, syempre, babalik tayo, di ba? Box? Box? Alayo? Wah. May kuya? Hanapin niya yan. Ay, ayun na, dito na tayo. Buti na lang, kakadating lang ng din niya, no? Ha? Kunang ko na yung motor. Nano? Kunang ko na yung motor. At pwede na bari? Oo. Wait, pwede ko lang eh. Kaya ko na. Kaya ko niya, mukay pa lang yan ko niya. Wah. Pero, 10,000. Dama. Ang kita motor, 1,000. May ratio ya. Ay mga binibenta niya oh. Ang dami, di ba? Pogi. Ito Ducati Diavel ata to. G1. Hindi ko alam anong year and model. Ito Aprilia RGT 200cc siguro. Ayan oh, 200. Ito NK. Kaya mo sinabi ka na ako, kitang kaya ko. Ito. Yung video, sabi ko mo. Maka-video yun. Wah, pinigit Kevin na. SRGT na, Aprilia. 200. Baya pa yatang kwa. Pogi din oh. Piglagyan na mo rin eh. So, meron na siyang GR niya. Yan, picture natin sa vlog. Ay, carbon to ah. Nice. Ayos. Ay, TFT na to. Ang ganda oh. Tingnan na. Para siyang ADB na ewan. 160 na. Oo. Ay, siya dakalya carbon eh. Ito, anong model? 2019 Z1. Ayan oh. Ayan oh, 440. Naka-Brembo na rin. Collins suspension. Nakamukha ano sa akin. Ayun oh. So papakita lang natin ulit yung mga units niya dito sa Cocoman. Ayan. Nakapatay lang ang ilaw. So meron siyang NK. Hindi ko lang alam kung anong NK ito. Siguro NK. Wala akong makita ano niya eh. 600. NK 600 RR. Ayun. Ito naman yung BMW S1000 R or SR, ayun ko kung anong makukuha dun sa letter na yun, no? Tapos ito is yung Ducati Diavel. Ang laki nito. Actually, nakita ko tong kinuha niya or dumating dito sa shop niya. And meron din siyang Z1000 2019. Uy, naka-titanium din pala na exhaust, oh. Single lang ata. Tignan natin. Loaded na rin with accessories. Meron siyang guard, mga driving lights. Meron din siya kamukha nung sa akin to. Pati yun dun, oh. So, cap nung ano niya, brake fluid. Ayan. And ito actually maganda. Yung SRGT niya. 200cc na Aprilia ba? Aprilia. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yun eh. Pero ang dami niyang carbon, oh. Carbon dito. Carbon dyan. Legit carbon. Dito din. And ayun sa tapalodo niya. And okay na rin. Kompleto siya eh. Naka-guard na rin siya. Ayan. May ilaw din. Okay siya. So para siyang ADB na X-Max ang dating. Parang ganun siya eh. And mas matorque daw to. Ang gaganda oh. Sana oh, diba? HJC na to parang trip ko. Ito yung gusto ko. Pista. Naka-iridium lens pa. Shui, Shark, Aero, ewan. May 1, 2, 3, 4, 5 units siyang binibenta at the moment. Inquire lang kayo sa again Cocoman Bikes kung gusto niyo mag-inquire sa mga binibenta niya mga big bikes. Ito maganda.
At dito, unfortunately, may malaking pagkakamali tayo dahil hindi ko na-on ang aking mic. Pero buti na lang may secondary camera tayo. So, kahit pa paano, may nakuha pa rin siyang audio coming from the X4. So, yun, panoorin natin. At dito mapapansin nyo, gustong gusto nilang bumomba pero hindi ko pinayagan since malapit siya sa simbahan. So wag muna and then possibly next time. And actually dito sa part na to, hindi ko alam talaga na hindi pala naka-on ang aking mic. So dito ko lang napansin. Bad trip, no? So kanina pala nung pag-alis natin, hindi naka-record ang audio. Hindi ko na sindihan yung mic ng camera. Pero voice over ko na lang yung mga batang binigyan natin na sticker kanina. Ang saya-saya nila eh. Kanina pa ako nagsasalita. Wala palang audio po, tech. Okay, nag-stop lang ako para i-check talaga yon. Sayang kasi yung footage. Pero magagamit pa rin natin syempre. And again guys, sa mga nanonood ng video natin, thank you very much. Sa mga sumusuporta, thank you. Like, follow lang. Yun lang ang hinihiling natin. And sa mga tumatapos ng mga videos natin, isa kayong mga alamat. Maraming salamat. And one last thing guys, shout out kay, alam ko pangalan niya, J-Dump sa Facebook eh. So shout out sa iyo pre. Sana makita tayo soon kahit sa sa coffee shop para mabigyan kita ng sticker. Thank you sa suporta. And I'll see you guys in my next vlog. Peace!